nakikinig, sa aming mga magulang at mga kapatid. Minsan pa po kaming mga Kristiyanong naliwanagan sa salita ng Diyos ay nag-aanyaya upang samahan sa ating pag-aaral sa banal na aklat. Tayo po'y manalangin. Ama, minsan pa po kami lumalapit sa inyong harapan. Sana, Panginoon Diyos, kung paano po nang nakita mo ang bawat isa sa amin, kami nagpakababa, ikaw po'y nagpakilala sa amin. Ganyan mo po sanang makikitang kababaan para kami ay inyong turuan. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, Amen. Narito po ang ating kapatid. Kami nga po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos, kaya nakita po namin ang dalisay na Kristyanismo. Sa English po, tinatawag itong pure Christianity. At kagaya po ng madalas ninyong marinig sa amin, na talagang bago nagpakilala sa amin ng Panginoong Jesucristo, ay kinakailangang makita muna niya na kami nagpapakababa sa kanyang harapan. Kaya nakilala po namin kung sino siya, at amin din pong nakilala kung sino ang Amang Diyos at kung ano ang kanyang pangalan. Dahil sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa 1:8-19, kapag ako ay inyong nakilala, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. At nakita rin po namin na ang mga salita ng Diyos na ating binabasa sa banal na aklat, ito pala yung mga talinhaga, kagaya ng kanyang ipinahayag sa Mateo 13:35 at sa awit 78:2. Para po ito ay maaaring maunawaan ng tao, kinakailangan muna palang ipaliwanag mismo ng Diyos sa tao, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa Marcos 4:34. At isa pa pong kapahayagang natanggap namin sa Panginoon, na sino mang taong nagpapakababa sa kanyang harapan, siya pala ay magkakaroon ng dalawang buhay. Ang isa riyan ay ang spiritual na buhay, na kung saan ang lubusang pagdedepende sa Amang Diyos, sa kanyang mga salita, paghingi sa kanyang habag, paghihintay sa kanyang pagpapaliwanag, para maunawaan ang kanyang mga salita. Ang isa naman po ay ang physical na buhay, kung saan hindi naman pala dapat magdepende sa Amang Diyos. Hindi dapat hilingin sa Kanya yung kinakailangang material sa iyong physical na buhay. Kaya ito po ay nakita naming pinatotohanan ng ating Panginoong Jesucristo, nang siya ay mabuhay dito sa lupa. Wala po tayong mababasang humingi siya ng material na bagay sa kanyang Amang Diyos, kundi lahat ng kanyang pangangailangan niya, ito'y tinugunan niya sa pamagitan ng paghahanap buhay bilang isang karpintero. At ito po'y nakita rin nating makatotohanan sa naging buhay ni Pablo. Atin pong mababasa sa isinulat ni Pablo, ang sabi niya, gayahin ninyo ako kung paano ko tinularan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kay Pablo po, wala rin tayong mababasang siya'y humingi ng pagkain pisikal o material na bagay sa Amang Diyos para matugunan yung kanyang mga pangangailangan yan. Siya'y nagtrabaho rin bilang tagagawa ng tolda. At isa pa pong patotoo ni Pablo, na dapat talagang magtrabaho ang isang tunay na anak ng Diyos para matugunan yung kanyang mga material na pangangailangan. Ito po ay isinulat niya sa 2 Thessalonians 3:10. Ang sabi po niya, huwag ninyong pakainin yung hindi nagtatrabaho. Kaya kami pong umaangkin ng mga tunay na Kristiyano sa ating panahon, kung paano ang ginawa ni Pablo, ganyan din po namin tinutularan ng Panginoong Jesucristo bilang isang modelo. Sa loob po ng isang linggo kami nagtatrabaho rin para matugunan yung aming mga pangangailangan sa aming physical na buhay. Ito naman pong programa natin sa radyo, ito ang isang halimbawa na kung paano sa spiritual na buhay, sa mga salita ng Diyos, hindi po kami nagdidepende sa mga tao, kundi hinihingi talaga sa Diyos kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Kaya kayo po ang makakapagpatunay na dito sa ating programa ay walang paliwanag namin o sariling paliwanag, kundi kami po ay naghihintay lamang sa Diyos. At ngayon po ay nagagalak na naman ang bawat isa sa amin dahil nalalaman po namin na sa aming paghihintay sa Panginoon, siya ang gumagawa ng mga
sirkumstansya, katulad po ng pagkakataong ito. Alam po naming siya ang tumawag sa bawat isa sa amin upang tayo'y muling magkasama-sama, makapag-aral sa kanyang mga salita sa pamamagitan ng pagtatanong mismo sa ating Panginoon kung ano ba ang kahulugan ng kanyang mga salita. Tayo po'y tatalakay na naman ng isang kahilingan na ipinadala sa pamamagitan ng text. Babasahin ko po sa inyo. Nakikinig ako sa Bible study nyo. Pwede bang i-discuss ang washing of feet? Baptis ako. John 13:1-15. Dito nga po ay mababasa natin ng Panginoong Hesukristo, minsan kasama niya ang kanyang mga apostol. Pista ng Pasko noon, siya ay kumuha ng tuwalya at kumuha rin siya ng tubig. At pagkatapos yung tuwalyang kinuha niya kanina ay binigkis niya sa kanyang baywang. At doon ay inumpisahan niyang hugasan ng mga paa ng kanyang mga apostol. Pero yung ginagawa ng ating Panginoon ay parang hindi matanggap ni Pedro. Kaya nagtanong siya sa ating Panginoon, pati ba naman ako ay hugasan mo ang mga paa ko? At sumagot ang ating Panginoong Hesus sa kanya, Pedro, kung hindi ko ito gagawin, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Kaya doon po ay hiningi ni Pedro na wag lang hugasan yung kanyang mga paa, kundi isama na rin ang kanyang ulo at ang kanyang mga kamay. At pagkatapos na mahugasan sila ng ating Panginoong Hesukristo, ay muli siyang nagsalita sa kanila. Ang sabi niya, tinatawag ninyo akong Panginoon, pero hinugasan ko ang inyong mga paa. Sana ang bawat isa sa inyo ay gawin din ang paghugas sa mga paa ng bawat kasama ninyo. Dahil iyong nakita ninyo sa akin ay isang halimbawa kung paano kayo ay dapat ding maghugasan sa isa't isa. Para po maunawaan natin sa titik kung paano pa lamang ipinasulat ng ating Panginoon, basahin po natin ngayon. Narito po ang 1:13, 1-15. Bago nga magpista ng Pasko, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras sa paglipat niya mula sa sanlibutan ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kanya na nasa libutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. At habang umahapon, nang mailagay na ang dyablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang pagkakanulo sa kanya. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na sa Ama ang lahat ng mga bagay na kanyang mga kamay, ay siyang nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon. Ay nagtindig sa maghapon at itinabi ang kanyang mga damit, at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. Nang magkagayoy, nagsalin ng tubig sa kamaw at pinasimulang ugasan ang mga paa ng mga alagad at kinuskos ng tuwalya na sa kanya'y nakabigkis. Sa gayoy lumapit siya kay Simon Pedro. Sinabi niya sa kanya, Panginoon, ugasan mo baga ang aking mga paa? Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon, datapot maunawa mo pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, huwag mong hugasan ang aking mga paa kailanman. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita hugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ang aking mga kamay at ang aking ulo. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay walang kailangan ugasan maliban ang kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos at kayo malilinis na, ngunit hindi ang lahat. Sapagkat nalalaman niya na sa kanya'y magkakanulo, kaya't sinabi niya, hindi kayong lahat ay malilinis. Kaya't nang mahugasan niya ang kanilang mga paa at makuha ang kanyang mga damit at muling naupo, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman baga ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at mabuti ang inyong sinabi, sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro ay nagugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding magugasan ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa
upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Yung pong narinig ninyong binasa natin, kahit noon pong hindi pa kami nagpakababa sa harapan ng Panginoon, binabasa na rin po namin yan. At inuunawa namin, kinukuha namin yung moral lesson. Doon nga po pumapasok yung ginagamit namin ng aming sariling kakayahan para maintindihan ang mga salita ng Diyos. Pero kapag dumating naman po sa puntong yan ay ipinaliwanag ng aming mga mangangaral, yung pong sarili naming naunawaan, itinatabi na po namin yan. At tinatanggap, pinapaniwalaan, yung ipinaliwanag sa amin ng aming mga tagapagturo, na siya pong ibabahagi ng mga kapatid kung ano ang kanilang ibinigay na paliwanag dito sa ating binasang 1:13, 1 hanggang 15. Ito pong tinatalakay tungkol sa washing of feet. Nung kapanahunan po ng ating Panginoon Jesucristo, ito ay maraming mga bagay na ginawa at nangyari sa ating Panginoon Jesucristo. Isa ito sa mga ginawa niya, ang pag-ugas ng paa sa kanyang mga apostol. At sa akin po nakagis na reliyon bilang isang Katoliko, ang amin po mga mangangaral na pari ay iniutos din sa amin na gawin namin yung ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, washing of feet, tuwing darating ang mahal na araw. Na ang aming mga mangangaral na pare ay inuugasan ang mga paa ng mga tinatawag na apostol na nakadamit maaba at iba-ibang kulay. At hindi lang basta inuugasan ng kanilang paa, kundi inahalikan pa. Yun po ang nalaman ko nung hindi ko pa nakikilala ang katotohanan sa salita ng Diyos. Ako naman po ay galing sa mga Pentecostal Charismatic. Kung ano po ang ginagawa ng mga Katoliko na tuwing Huwebes Santo, ang pari ay inuugasan ng mga paa ng kanyang mga apostol. Kami naman po ang mga elders ang inuugasan ng paa ng aming tagapagturo o pastor. Yun po ang nakikita ko nung ako'y kasama pa ng mga Pentecostal Charismatic. Ako po ay dating kasamaan ng mga ibang oneness. Ito pong nabanggit na paghuhugas ng paa ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostol ay hindi po namin ginanap yun. Pero merong tinuro sa amin ang aming tagapagturo, ang ginawa ng ating Panginoon ay dapat naming tularan na kami ay kailangang magpakumbaba. Sapagkat ito ang aral ng paghugas ng paa, sabi niya, na ginawa sa mga apostol, bagamat siyang Panginoon, pero siyang naghugas ng kanilang mga paa. At ito'y tanda ng kababaan. Ito po ang nakita ko at narinig na ipinangaral ng aming tagapagturo nang hindi ko pa kilala ang Panginoon. Narinig po natin ng mga kapatid kung paano sinunod nila yung habilin ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa paghuhugas ng mga paa. Mayroong mga grupong sinunod ito sa titik at meron din namang hindi ito sinunod sa titik. Nang kami naman po ay magpakababa sa harapan ng Diyos, dito po namin nakita na itong mga ginagawa namin noon, ito pala ay ang kapangahasan ng tao sa mga salita ng Diyos. Kung paano niya ito bigyan ng kahulugan, kung paano niya sabihin, yon ang ibig sabihin ng Panginoon. Pero ayon sa Panginoon, wala man palang sino mang taong mayroong kakayahang magpaliwanag sa mga salita ng Diyos dahil lahat po pala ito ay mga talinhaga ng mga ibig sabihin. Ang Diyos lamang ang siyang nakakaalam at ang Diyos lamang ang mayroong kakayahang magbigay paliwanag kung ano ang kahulugan ng kanyang bawat salita. Kaya nalantad po kami noon na kami pala ay nagtitiwala sa aming kapwa-tao dahil nagdidepende kami sa aming mga mangangaral. Kami nagtitiwala sa kanila na ayon sa Diyos, Jeremias 17:5, kami ay nasa ilalim ng sumpa. Ang sabi nga ng Panginoon, sumpain ng tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. At doon na rin po namin naunawaan kung bakit itong mga apostol at alagad ng ating Panginoong Jesucristo, kapag siya ay nagsasalita, wala silang kibo dahil
hindi pala nila yun kayang unawain. Kaya doon po sa Marcos 4:34, mababasa nga natin na nang magsalita ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi sila kumibo, pero dumating yung oras na ipinaliwanag sa kanila kung ano ang ibig niyang sabihin. Na siya pong gagawin natin, maghihintay po tayo sa Panginoon, hihingi po tayo ng habag sa Kanya. Kung ano po ang ginawa ng mga apostol at alagad na hindi nila inunawa ang Kanyang mga salita, bagkus ay naghintay sa paliwanag ng ating Panginoong Jesucristo, ganyan din po ang ating gagawin. Kaya ito pong ating tinatalakay na 1:13, 1 hanggang 15, sa Diyos po tayo magtitiwala dahil siya lamang po ang nakakaalam at mayroong kakayahang magpaliwanag dito. Kagaya po nitong binasa nating 1:13:1, kung saan ay nabanggit yung pista ng Pasko, babasahin ko po muli. Bago nga magpista ng Pasko, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutan ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kanya'y na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Narinig po natin yung salitang pista ng Pasko. Balikan po natin ang istorya kung bakit ipinagdiriwang ng mga Hudyo ang Pasko. Noong pong panahon ni Moises, nang sila ay nasa Ehipto, gusto nilang umalis pero ayaw silang payagan ni Paraon. Alam po nating lahat na iba't ibang himala ang ginawa ng Diyos para mapapayag si Paraon na paalisin ng mga Israelita. Pero dahil nanatiling matigas si Paraon, mayroong isang bagay na gustong ipagawa ang Panginoon para sila ay pabayaang umalis ni Paraon. Ang sabi ng Panginoon kay Moises, pumatay kayo ng tupa o kambing na 1 taong gulang, kung saan ang kanyang dugo ay ipahid sa hamba ng mga pintuan, para pagdating ng anghel ng kamatayan, yun ang magiging tanda na hindi niya papatayin yung panganay na anak noong nakatira doon sa mayroong dugo ang hamba ng kanyang pintuan. Kaya yan po ang ginawa ng mga Israelita. At nang dumating nga yung anghel ng kamatayan, hindi namatay yung kanilang mga panganay na anak. Pero yung mga panganay na anak ng mga Ehipto, kabilang na po ang panganay na anak ni Paraon, siya ay namatay. Kaya doon pumayag si Paraon na pakawalan na niya ang kanyang mga alipin na mga Israelita. Kaya yun po ang ipinagdiriwang ng mga Hudyo, ang pagkakaroon nila ng kalayaan mula sa Ehipto. Kaya dito po sa binasa natin, kaya sila nagpipista, kaya sila nagdiriwang dahil sa istoryang yon. Kapatid, noon sa atin ay isang istorya lang yan na nangyari sa Lumang Tipan, at nakikita natin na wala na sa ating panahon. Pero ang ating kagalakan at pagpapasalamat sa Panginoon, ipinakita niyang ang kanyang mga salita ay hindi pala yan historya, kundi mayroong mensahe na mayroong kahulugan. Kaya kung ang mga Hudyo, ayon sa istorya, sila ay hindi malaya nung panahong yon dahil sila ay alipin ni Paraon. Pero ayon sa kapahayagan ng Panginoon, ang sino man palang taong wala sa kanyang katotohanan, siya ay alipin ng dyablo. Dahil ang sabi nga ng Panginoong Jesucristo, ang katotohanan lamang ang makakapagpalaya sa inyo. Kung titignan po natin sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, sino ang malaya na nasa kanila ang katotohanan? Hindi po ba ang kanyang mga apostol at alagad lamang? Dahil nasa kanila ang katotohanan, sila lamang ang mayroong kalayaan, kaya sila lamang ang mayroong karapatang magdiwang nitong Passover.
At bagamat yan ay ipinagdiriwang din ng mga Hudyo, dahil ang nakukuha lang nila dun sa istorya ay titik lamang, wala sa kanilang katotohanan, hindi sila malaya, sa paningin ng ating Panginoon, walang kwenta yung kanilang pagdiriwang dahil sila ay nananatili pa ring alipin ng dyablo. Wala silang karapatang magdiwang. Kaya sa mata ng ating Panginoon, ang tunay lamang pala na nakakapagdiwang doon sa pista ng Pasko ay yung kanyang mga pinili lamang. Hindi po kasali ang hindi niya pinili o yung mga Hudyo. Dahil ang pinili ng ating Panginoong Jesucristo ay siya lamang tunay na nakakita ng katotohanan, kaya ngayon ay malaya na. Noon po yun, wala na ba yan ngayon? Kung magtatanong po tayo sa mga tao, meron po kayang angking sila ay alipin pa at hindi na malaya? Lahat po sila ay sasabihing malaya na. Tanungin po natin ang mga Katoliko, ano po ang inaasahan nating sagot sa kanila? Aba, malaya na kami dahil nakita na namin ang katotohanan, hindi na kami alipin. Yung pong mga kapatid na nagbahagi sa inyo kanina, yung nanggaling sa Pentecostal Charismatic, yung galing sa Oneness. Kapatid, kung kayo ay napapabilang pa dun sa grupong pinanggalingan ninyo at itanong sa inyo kung kayo ba'y malaya na, sigurado ang isasagot ninyo, malaya na kayo dahil nakita na ninyo ang katotohanan. At lahat po ng iba't ibang sektang hindi natin binanggit, kung tatanungin po natin yan, ganyan din ang isasagot sa atin. Malaya na kami, nakita na namin ang katotohanan, kaya hindi na kami alipin. Pero kami pong nagpakababa sa harapan ng Panginoon, hindi po kami pwedeng maniwala dun sa sinasabi lamang ng mga tao. Hindi po namin pwedeng tanggapin na yung kanilang sinasabing bawat isa sila ay malaya na, hindi po kami pwedeng magdepende doon. Dahil palagi po naming hinahayahang ang Diyos ang magsasalita kung sino ba talaga yung tunay na nakakita ng katotohanan na sa kanyang mga mata, siya ang tunay na malaya. Kaya ang tanong po natin sa Panginoon, Panginoon, ang sabi po ninyo kanina ay huwag kaming magdepende sa mga tao. Sa inyo po kami dapat magdepende. Kaya hindi po namin tinatanggap yung sinasabi ng bawat isa sa kanila na sila ay malaya na at hindi na alipin. Sa inyo po kami nagtatanong, sa inyo pong paningin ngayon, sino ang nakikita ninyong tunay na nakakita sa katotohanan na ngayon ay malaya na at hindi na alipin? At sino naman yung mga taong inaangkin po nilang malaya na sila, pero sa inyong mga mata, sila ay nananatiling alipin pa rin? Dito po sa ating katanungan sa Diyos, ang kanyang sagot sa atin, hindi nyo ba narinig nang ako ay magsalita sa mga Hudyo sa John 8:54-55? Bagamat inaangkin nilang sinasamba nila ang Diyos ni Moises at ni Abraham, na walang iba kung hindi ang tunay na Diyos, pero ang sabi ko sa kanila, hindi ninyo nakikilala, dahil kung nakikilala sana ninyo ako, sana ay kilala ninyo ang aking Ama. Kaya bagamat inaangkin ng mga Hudyo na sila ay malaya na sila ay kasali sa pagdiriwang sa araw ng Pasko, dahil hindi nila ako nakikilala, ay hindi nila nakikilala ang aking Ama. Kaya sa aking paningin, sila ay nananatiling alipin pa rin hanggang ngayon. At kahit inaangkin nilang sila ay nasa katotohanan, paano ko yun paniniwalaan? Hindi ba ako ang katotohanan? Bakit ayaw nilang maniwala sa akin, sa aking sinabi sa John 8:24? Narito po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa John 8:24. Ito po ay sa King James Version na English. I said therefore unto you, that ye shall die in your sins, for if ye believe not
that I am He, ye shall die in your sins. Kaya yung pong John 8:24 ay binasa natin sa English dahil dito po kasi sa Tagalog ay pinalitan nila. Tinanggal nila yung kahulugan ng salitang I am He. Basahin po natin sa Tagalog. 1:8-24. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo magsasampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi po ba narinig natin na tinanggal yung salitang I am He, na kung isasalin yon sa Tagalog, ang sabi niya, ako ay siya. Pero doon po sa ating narinig na binasa ng ating kapatid, wala po tayong narinig na salitang ako ay siya. Sino po yung tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo na ako ay siya? Sino po yung sinasabi niyang siya? Hindi po ba napakagandang katanungan yan sa Panginoon? Kaya pakinggan po naman natin yung kanyang sagot na ang Amang Diyos ang siyang nagsalita. Dito naman sa Isaiah 43:10, sa English version pa rin po ng King James dahil inalis po ito sa Tagalog. Isaiah 43:10, Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant, whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. Narinig po nating nagsalita ang mismong Amang Diyos. Ang sabi niya, ako ay siya. Hindi po ba yun din ang narinig natin sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo doon sa John 8:24 nang sabihin niyang ako ay siya. Kaya maliwanag po dito na ang tinutukoy na siya ng ating Panginoong Jesucristo ang Amang Diyos mismo. At ang tinutukoy naman na siya ng Amang Diyos mismo ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po ba maliwanag na ang Diyos sa lumang tipan, na siyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Moises, itong nag-isang Diyos na ito ay nagkatawang tao na walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo na napakadalas po ninyong maririnig na ibinabahagi namin sa inyo. Kaya lang, huwag po ninyong kalilimutan ang kanyang dalawang papel na ginagampanan. Papel ng Ama at papel ng Anak bilang modelo. Pakinggan po natin ang Tagalog noong Isaiah 43:10. Tignan po ninyo ang mga Biblia ninyo. Pansinin po ninyo kung hindi ito sinira doon sa pagkakasalin sa Tagalog. Isaiah 43:10. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsasampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Meron po ba tayong narinig na binasang ako ay siya? Nataliwas dun sa binasa natin sa English, dun sa King James Version. Kung isasalin po natin yung binasa natin doon, napakalinaw po na mayroong salitang ako ay siya. Pero dito po sa Tagalog, hindi na po natin narinig yon. Dito po sa ipinahayag ng Diyos sa atin ngayon, sino ngayon ang alipin? Yun pong hindi naniwala sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa John 8:24 nang sabi niya, ako ay siya, at yung taong hindi tatanggapin yung sinabi ng Diyos Ama sa Isaiah 43:10, ako ay siya. Iyon ang maliwanag na alipin sa mata ng Diyos. Kaya kayo pong minamahal naming tagapakinig, nasa sa inyo ang kasagutan
kung gusto ninyong paniwalaan ang ating Panginoong Hesukristo para mawala ang pagkaalipin, o gusto ninyong manatili sa pagiging alipin. Huwag po nating kalilimutan na sa ipinahayag sa atin ng Panginoon, ang paghuhugas po pala ng paa ay para lamang doon sa mga malaya at hindi na alipin. At sino po ngayon ang makakaunawa doon sa kahulugan ng paghuhugas ng paa ng ating Panginoon? Wala pong iba kung hindi yung malaya lamang. Lumitaw po na sa ating pag-aaral, ang Panginoong Hesukristo ay may dalawang papel. Ang papel na ama at saka ang papel na anak. Dito naman po sa paghuhugas ng paa, ano po ba ang ginampanan niyang papel dito? Yung papel ng ama o papel ng anak? Doon po sa tanong, ang malinaw na sagot ay ang ginagampan ng papel dito ng ating Panginoong Hesukristo ay ang papel ng anak. Dahil dito po sa versikulo 3, lumalabas na mayroon siyang Diyos na pupuntahan. Ganito po ang pagkakasulat. John 13:3, si Jesus, sapagkat talastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Dahil siya po ang panganay sa mga magkakapatid, bilang modelo, ipinapakita dito ng ating Panginoong Hesukristo ang mangyayari sa kanyang mga nakababatang kapatid. At ito pong kasunod na bersikulo, ganito po ang pagkakasulat, ay nagtindig sa paghapon at itinabi ang kanyang mga damit, at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. Kapatid, kung noong hindi tayo nagpakababa sa harapan ng Diyos, napakadali nating maunawaan ito. Dahil sasabihin lang natin, basta hinubad lang yung damit ng ating Panginoong Hesukristo. Ganun lang. Pero ito pala ay ibang mensahe, dahil kung ang Diyos ang siyang magsasalita, ay siguradong naiiba doon sa sarili nating pag-unawa. Kaya hintayin natin ang Panginoon kung ano ba ang ibig niyang sabihin dito. Pakinggan po natin ang sinabi ng Panginoon, kung saan ay ipinahayag niya kung ano yung kanyang hinubad na damit. Ito po ay mababasa sa Pilipos 2 magmula 6 hanggang 8. Pilipos 2:6 hanggang 8. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na rapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus inubad niya ito at naganyong alipin na kitulad sa mga tao. At palibasay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Hindi po ba kanina narinig natin sa John 8:24 na nagsalita ang ating Panginoong Hesukristo, ang sabi niya, ako ay siya. Pagkatapos po, narinig natin sa Isaiah 43:10 na nagsalita naman ang Amang Diyos. Ang sabi naman niya, ako ay siya. Kaya hindi po ba maliwanag ang hinubad na damit dito ng ating Panginoong Hesukristo, dahil siya pala ang Diyos Ama mismo, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, o hindi niya ginamit yung kanyang papel na ama. Ang kanyang ginampanan, yung kanyang papel na anak. At ngayon pong nakita nating ang pagganap dito ng ating Panginoong Hesukristo ay ang kanyang papel bilang anak. Tingnan naman natin yung kanyang ginawa sa paghugas. Una po, nagsalin siya ng tubig sa palanggana. Tubig, kung uunawain po natin to, madali. Yung nakikita natin sa swimming pool, yung iniinom natin, mineral water, yung sinasupply sa atin ng nawasa, yun ang alam nating tubig. Pero ayon po sa Panginoon, iba't ibang referensya ang kanyang ibibigay sa kahulugan ng tubig. Unang referensya
ito ay ang titik sa mga salita ng Diyos na ating mababasa sa Efeso 5:26. Efeso 5:26. Upang kanyang pakabanalin ito, nanlilinis sa pamamagitan ng pag-uugas ng tubig na may salita. Susunod na referensya para mapahayag ang mensahe. Ang tubig pala ay sumisimbolo sa banal na espiritu na siyang nagpapahayag sa kahulugan ng titik. John 7:37 hanggang 39. 1:7:37 hanggang 39. Nang huling araw nga, na dakilang araw ng kapistaan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sinumang tao ay nauuhaw, ay pumarito siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu na tanggapin ng mga magsisampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa pinagkakaloob ng Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Ang ikatlo pong referensya tungkol sa tubig, ito po ay ang sumisimbolo sa doktrina ng Diyos na ating nababasa naman sa Deuteronomio 32:2. Deuteronomio 32:2. Ang aking aral ay papatak na parang ulan. At pinatotohanan naman ng ating Panginoong Hesukristo na ang tubig na siyang sinisimboluhan sa katotohanan sa mga salita ng Diyos na siyang naglilinis sa mga kasalanan. John 15:3. 1:15:3. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Bakit po ang paa ang pinahugasan ng Panginoon? Pwede naman pong pahugasan niyo yung kamay, yung katawan o yung ulo. Ano po ba kaya ang ibig sabihin ng Panginoon dito na ang paa ang gusto niyang pahugasan? Doon po sa tanong natin sa Panginoon, kung maririnig po natin siyang sasagot, ganito ang kanyang sasabihin, Anak, alin ba sa parte ng iyong katawan ang malapit sa lupa na madaling kapitan ng alikabok? Sigurado po ang isasagot natin ay ang paa po ang siyang malapit sa lupa. At hindi ba ipinahayag ko sa inyo kung ano ang kahulugan ng lupa na sinisimboluhan ng tao o kayo? Panginoon, bakit naman po? Hindi nyo ba narinig nang magkasala ang tao ay isinumpa ko ang lupa dahil napakasama ng tao? Hindi ba sinabi ko yan sa Genesis 3:17? Panginoon, bakit po ninyo sinumpa ang lupa o ang tao? Hindi po ba nilalang ninyo siya at minamahal ninyo? Tama, minamahal ko nga ang tao. Pero ano ang kanyang ginawa nang lalangin ko siya ayon sa aking wangis? Hindi ba sinuway niya ako? Sinuway ang aking utos. Sinuway ang utos ko na huwag kainin ang punong kahoy sa pagkilala sa mabuti at masama, na ipinahayag ko ang kahulugan. Yun ang bumubuo sa karunungan ng tao na binubuo ng kaisipan at damdamin na laging laban sa akin. Kaya masisisi niyo ba ako kung huhugasan ko ang paa kung saan madaling kumapit ang lupa, lupang sumisimbolo sa karunungan at damdamin ng tao na palaging laban sa akin. Kaya yon ang palagi kong inaalis bilang dumi sa inyong mga paa. Panginoon, kaya po pala paa, dahil ang kamay, ang ulo, o ang iba't ibang parte ng aming katawan, maliban sa paa, hindi po pwedeng gamiting panlakad
sa daan ng katotohanan na ipinakita ninyo sa amin. Kaya malinaw po sa amin ngayon na sa aming paglakad sa daan ng katotohanan, kailangan po pala ay hindi magamit yung sarili naming karunungan, yung sarili naming damdamin na may katangiang masama, dahil yun po ang palaging lumalaban sa inyo o palaging humahadlang sa katotohanan. At maliwanag po ngayon na ang paglilinis ng paa, ito ay patungkol lamang sa mga pinili ng Diyos, dahil sila lang ang tunay na naging malaya, sila lang ang tunay na nakakapagdiwang doon sa pista ng Pasko. Dahil sa kanila lang ipinaunawa ng Diyos kung ano ang tubig na panlinis sa paa. At ang pinili ng Panginoon, ang siya lamang nabigyan ng tubig ng Diyos. Kaya, at ang pinili rin ng Diyos, ang siya lamang hihingi ng tubig sa Panginoon para malinis ang kanilang mga paa, dahil sila lamang ang tunay na nakakakita na marumi nga ang kanilang mga paa na kailangang linisin ng Diyos. Alam po ninyo, kaming mga umangking pinili ng Diyos sa ating panahon, noong pong hindi pa kami nagpakababa sa kanyang harapan, kailanman po ay hindi namin tatanggapin na marumi ang aming mga paa, na kailangang linisin ang aming mga paa. Noong pong makita at makilala namin kung sino ang Diyos, kung sino ang Panginoong Jesucristo, doon po namin nakita na tunay ngang marumi ang aming mga paa. Tunay ngang nangangailangan ito ng tubig na panlinis na sumisimbolo sa katotohanan sa mga salita ng Diyos. At sa pagpapakababa po namin sa Panginoon, doon din po namin nakita na ang sumisimbolo sa dumi ng paa ay ito ay ang karunungan ng tao sa mga salita ng Diyos, na ang karunungan ito sa hindi nalalaman ng tao ang siyang palaging laban sa Panginoon. Dito po sa ipinahayag sa atin ng Panginoon, sana maisip natin na hindi pala pwedeng sundin itong kanyang kautusan at ito'y gagawin sa pamamagitan ng titik o literal na paghuhugas ng paa. Dahil ito pong binasa nating paghuhugas ng paa ng ating Panginoong Jesucristo, ang mensahe nito ay ipinakita sa pamamagitan ng isang demonstrasyon ng minsan ang ating Panginoong Jesucristo kasama niya ang kanyang mga apostol. Nagsalita si Juan at si Santiago. Ang sabi nila sa kanya, kung po pwede, ang isa sa kanila ay upo sa bandang kanan at ang isa ay upo sa bandang kaliwa ng Panginoon. Iyon po pala ang katumbas ng pagkakaroon ng dumi sa kanilang mga paa. At dahil po nakita yan ng iba pang mga apostol, sila ay nagalit dahil sila ay nainggit. Katumbas din po pala yon na ang mga apostol o ibang apostol ng ating Panginoong Jesucristo ay nadumihan din ng kanilang mga paa. Pero sila ay nirebuke ng ating Panginoong Jesucristo, na ang katumbas naman pala nun, iyon ang paghugas niya sa kanilang mga paa. At ganoon din po ang isang demonstrasyon kung paanong ipinakita ng Diyos ang pagkakaroon ng dumi ng paa ng kanyang pinili, at pagkatapos ay ugasan ng isang pinili. Ito po ay sa naging buhay ni Pedro at ni Pablo, nang misang makita ni Pablo si Pedro na nag-aasal until si Pedro na sa kapahayagan ng Diyos, yon ang pagkakaroon ng dumi sa paa ni Pedro. Kaya sinabihan siya ni Pablo, ang sabi niya sa kanya, kung ikaw na Hudyo ay namumuhay na parang hentil, paano mo aasahan ang isang hentil na mamuhay bilang isang Hudyo? Nasa kapahayagan po ng Diyos, yun po pala ang katumbas ng paghugas ni Pablo sa paang may dumi ni Pedro. Kapatid,
Tayong umangking pinili ng Panginoon, inaangkin din nating kapatid natin si Pedro at ganoon din si Pablo. Kung tayo kaya ang nasa kalagayan noon ni Pedro na hinugasan ng ating paa ni Pablo, meron na kaya tayong lakas ng loob na magsalita sa Panginoon? Panginoon, malinis na po ang aking mga paa. At kung tayo naman ang nasa kalagayan ni Pablo na naghugas sa maduming paa ni Pedro, pwede rin kaya nating sabihin sa harapan ng Diyos, Panginoon, malinis po ang aking mga paa. Ano kaya ang inaasahan nating isasagot ng Panginoon sa atin? Kung atin pong maririnig muling magsalita ang Panginoon, ganito po ang kanyang isasagot sa atin. Anak, nang ako'y mabuhay sa lupa at ginampanan ko ang papel bilang anak, bagamat sa inyong tinatalakay ngayon, nakita ninyong hinugasan ko ang mga paa ng mga apostol. Pero ano ang narinig ninyo sa akin? Nang tawagin ako ng isang mayamang binata, mabuting guro, hindi ba ang isinagot ko sa kanya, bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang mabuti kung hindi lamang ang Diyos. Nakita ninyo sa aking papel na anak, kailanman ay hindi ko inangkin na ako ay mabuti. Nakita ninyo sa aking papel na anak, na kailanman ay hindi ko inangkin na malinis na ang aking mga paa. Kaya, anong inaasahan mong kasagutan doon sa iyong itinatanong? Na malinis na ba ang iyong mga paa? Narinig ninyo ang sinabi ko sa Amos 3:3. Pwede bang lumakad ang dalawa ng sabay na hindi magkasundo? Ano ang ipinaunawa ko sa inyo doon? Panginoon, ang ipinaunawa po ninyo sa amin yung dalawang dapat lumakad ng sabay at dapat magkasundo. Yun po'y tumutukoy sa aming dalawang buhay. Ang aming spiritual na buhay at ang aming physical na buhay na dapat lumakad ng sabay sa inyong harapan. Kung tatanungin ko kayo ngayon, yun bang sinabi mo ay nakakalakad ba ng sabay? Pupwedeng ang isagot mo sa akin, opo, Panginoon, nakakalakad po. Pero sabihin ko sa iyo, kahit sa oras na ito, nakikita ko, hindi sila sabay na lumalakad. Kung hindi maiiwan ang isa, yun namang kabila ang maiiwan. Pero hindi ko pa nakikitang naglalakad sila ng sabay. Tama po kayo, Panginoon, dahil napakahirap pong lumakad sa daan ng katotohanang ipinakita ninyo sa amin. Napakahirap pong lumakad ng aming espiritual na buhay ayon sa katotohanan. At napakahirap pong lumakad ng aming physical na buhay ayon sa tama. Sa pamamagitan po ng ipinakita ninyo sa amin, ay naalala po namin na ganyan din po pala ang ipinakita ninyo kay Pedro. Kaya niya sinabing, kung ganoon, Panginoon, imposible ang maligtas. At dahil po sa aming panahon, nakikita rin naming napakahirap lumakad ng sabay ng aming dalawang buhay. Napakahirap nga po pala, Panginoon, ang kaligtasan. Sino nga po kaya ang maliligtas dito? Kaya naman sinabi ko kay Pedro, at sasabihin ko rin sa inyo, na kung sa tao ay imposible, pero sa akin ay posible. Sa isang kondisyon, kailangan ninyong palaging magmakaawa sa akin. Panginoon, dito po sa ipinakita ninyo, tunay nga pong napakarumi pa ng aming mga paa. Nang sabihin ninyong sa aming physical na buhay, kailangan gawin ang tama. Bagamat alam po namin ang tama, pero bakit napakahirap pong gawin ito? Binigyan po ninyo kami ng isip para maunawaan at makita
kung ano ang dapat naming gawin. Pero dahil po sa katigasan ng aming ulo, hindi po namin ginagawa yung nararapat gawin. At bagamat po ipinakita ninyo sa amin na kami ay nasa kaharian ng dyablo, na kung saan ay punong-puno ng problema, pero dahil binigyan po ninyo kami ng isip at lakas pantao, pwede pala po naming bigyan ng solusyon ang mga problemang yan. Pero bakit hindi ganap? Kaya ang inaasahan po ninyong kami ay maging asin ng sanlibutan ay hindi pa ninyo nakikita sa amin. At sa amin pong pamumuhay, bagamat ipinakita ninyo sa amin ang dalawang katangian na dapat naming gamitin para hindi kami mahirapan, yan po ay ang IQ, Intelligence Quotient, at EQ, Emotional Quotient, na kung mahina man ang aming IQ, pero i-maximize namin ang aming EQ, ay hindi na kami mahihirapan. Pero Panginoon, bakit hirap na hirap po kami sa aming physical na buhay? Bakit po kaya hindi namin ginagamit o i-maximize yung EQ yung ipinakita ninyo sa amin? At sa amin pong spiritual na buhay naman, napakadali po naming sabihin, lubos lamang magtiwala sa inyo, lubos lamang magdepende sa inyo, Panginoon. Pero kayo po ang lubos na nakakaalam at nakakakita. Hindi po namin yan nagagawa. Hirap po ang bawat isa sa amin na sundin at gawin ang lubos na pagtitiwala sa inyo. Ang patunay po dyan, bakit napakadalas po naming magkamali sa espiritual? Kung kami ba'y lubos na nagtitiwala sa inyo, makikita ba ang pagkakamaling yan? Inaamin po namin, Panginoon, na madalas din po palang kami ay magtiwala sa aming sarili, imbis na sa inyo. At paano rin po namin ipapakitang kami ay tunay na nagdidepende at nagtitiwala sa inyo, Panginoon? Bakit po kapag kami ay nagkakamali at itinatama ninyo, ang nararamdaman po namin, kami ay nagagalit, imbis na pasalamatan kayo? At bakit din po kaya, Panginoon, kapag nakita ninyong marumi ang paa ng isa naming kapatid, kapag ginamit ninyo kami para linisin ang kanyang mga paa, bakit imbis po na ang kapurihan ay dapat sa inyo dahil kayo ang naglinis, ay kinukuha namin yung kapurihan dahil hindi po namin kayang hadlangan ang aming damdamin na lubos na nasisiyahan doon sa pagpupuring ibinibigay sa amin? Bakit ganun po kami, Panginoon? O Panginoon, napakahirap pong labanan nitong aming damdamin. Kung hindi lamang po kayo ang kikilos para ito ay hadlangan, hindi po kami makakaasa ng kaligtasan dahil palagi po itong hahadlang sa inyo. Palagi po niyang hahadlangan ang katotohanan para kami ay magtagumpay. Kaya kami po ay palaging nagmamakaawa sa inyo, humihingi ng habag. Dahil ito po ay paa na marumi, sana po ay palagi ninyong linisin at sana ay makita naman namin at pasalamatan na ito ay nililinis ninyo para sa aming ikaliligtas. Samantala, doon po sa internet, pwede pa rin po kayong magbasa ng mga articles natin doon. Ang ating website, www.yourchristianity.org. Small letter lahat po yon at one word lang. Tayo po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, marami pong salamat. At bagamat po kanina ipinakita ninyong ang isa naming paa ay medyo malinis, pero sa katagalan po lumabas. Itong dalawang paa ay parehong madumi. Dahil kung sa aming physical na buhay, kung paanong nagmamatigas ang aming ulo, gayon mang sinabi ninyong gawin ang tama, kailangan naming maging asin, pero hindi po namin ginagawa, ay ganun po katigas ang aming ulo sa aming espiritual na buhay. Bagamat maliwanag po na sa amin na kailangan naming magdepende at magtiwala sa inyo, pero
Yan po pala ay nasasabi lang namin, pero sa inyong nakikita ay hindi pa namin nagagawa. Sana po, sa pagdating ng tamang panahon, kami ay magmakaawa sa inyo, humingi ng habag. Sana po, tanggapin naming lilinisin na ninyo ang marurumi naming mga paa para kami ay makita ninyong tunay na nakakalakad sa daan ng katotohanan na ipinakita ninyo sa amin. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Trust in you.